Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumilis ang inflation rate nitong Abril, pero ang gross domestic product o paglago ng ekonomiya mas mababa sa naitalang growth rate noong fourth quarter ng 2025. Ang mga sanhi ng pagtumal ng GDP, alamin sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Aminado si Nanay Marina na nitong mga nakaraang buwan, bagamat hindi nawawala ng customer ng kanyang karinderya, hindi pa rin sumasapat ang kita. Sa nagtataasang presyo ba naman aniya ng mga bilihin, gayon din ang produktong petrolyo, kadalasan lugi ang negosyo. Pinipili na namin magluto kahit gulay-gulay na lang muna kasi sobrang mahal ng isda, sobrang mahal ng baboy. Hindi tulad ng kilo-kilo ang binibili ko dati, pero ngayon unti-unti lang. Nagagalaw niya na rin aniya ang ipon noong 2024 kung saan malakas pa ang kanyang kita. Kung bumili sa 7.2% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Abril, bumagal naman sa 2.8% ang 2026 first quarter gross domestic product o ang kabuuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyo na ginawa sa bansa, ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas mababa ito sa 3% GDP noong huling quarter ng 2025 at pinakamababa sa nakalipas na 5 taon. Kapag mabagal ang GDP, humihina rin ang bentahan ng mga negosyo at mabagal ang paggastos, katulad ng nararanasan ni Nanay Marina. 2.8 ngayong Q1 2026 is lowest since the first quarter of 2021 where GDP grew by negative 3.8. Pandemic yan. The global economy is expected to further slow down this year, no? According to the IMF recent release. No? Ang wholesale at retail trade ang isa sa mga pangunahing nakasuporta sa GDP sa unang quarter ng taon matapos magtala ng 4.6% growth. Samantala, parehong domestic at global ang key factors na dahilan naman ang pagbagal ng economic growth ng bansa. Kabilang dyan ang issue ng flood control corruption at epekto ng sigalot sa Middle East. The lingering effects of the flood control corruption controversy weighed on consumer sentiment and business and investment confidence. The conflict in the Middle East, which escalated toward the end of February, triggered higher global oil prices and renewed supply chain pressures, creating additional risk for oil importing economies. Kabilang din sa mga factor na ito ang delay sa pagpasa at release ng 2026 national budget na nagpabagal umano sa rollout ng mga kritikal na programa ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin nila ang magiging epekto ng El Nino lalo na sa sektor ng agrikultura. Nagsimula na rin magtaas muli ng interest rates ang Bangko Sentral na maaaring lalo pang magpabagal sa paglago ng ekonomiya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.